what is illegal from the very beginning is illegal up to the end. Yung 1949 case, yun pong Abilino versus Cuenco. Sapagkat ang provision po ng batas doon by the majority of the members. Ano po? Dito po, yung Abilino versus Cuenco na yun ay inilibing na, ibinaw na sa hukay ng 1987 Constitution. Kaya hindi na po pwedeng gamitin yun. Niyuyusok ni Will Gatchalian ang pagiging Senate President Pro Tempore. Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam ninyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ay sumunod, magkakaroon kayo ng pananagutan sa batas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Na nakakapagpaalab sa damdamin ang presensya ninyo. Alam niyo kahapon, may mga clowns doon sa Senado. Bakit po? Sinabi kong clowns. Nag-elect sila ng Senate President Pro Tempore. Ano ba? Alam nyo, meron kaming dictum sa batas, what is illegal from the very beginning is illegal up to the end. Okay. Pinangahawakan nila yung 1949 case, yun pong Abilino versus Cuenco. Sapagkat ang provision po ng batas doon by the majority of the members. Ano po? Dito po, yung Abilino versus Cuenco na yun ay inilibing na, ibinaw na sa hukay ng 1987 Constitution. Kaya hindi na po pwedeng gamitin yun. Bakit? Ano po ba ang sinasabi doon sa Article 6, Section 16, Paragraph 1? The Senate shall elect its officers by its own members. So, inilibing na po ng 1987 Constitution yung sinasabi nila na Abilino versus Cuenco. Ngayon, niyuyusok ni Will Gatchalian ang pagiging Senate President Pro Tempore. Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam ninyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ay sumunod, magkakaroon kayo ng pananagutan sa batas. Maliwanag na maliwanag po ang sinasabi ko. The Senate shall elect its officers by all of its members. Ano po ang ibig? Naglahat. 24. Ibig sabihin, majority ng 24 dapat 13. Meron pong kasunod na provision yun. Ano raw ang mga i-elect na officers? Ha? Pakinggan po ninyo. Senate President, Senate Pro Tempore, Senate President Pro Tempore, Secretary at Arms, at Secretary of the Senate. Apat po yun. Nag-elect sila nang wala namang majority by all of its members. Ibig sabihin, yung mga posisyon na yun ay void from the very beginning. Mula kahapon yun, void. So, akin po sinasabi sa lahat ng empleyado ng Senado, magkakaroon kayo ng pananagutan kapag yung void na utos na yan ng mga void officers ay inyong sinunod. So mga kababayan ko, maliwanag po ito. Ha? Yung sinasabi ng taga Wambul University. Taga Wambul University. Ano po? Wambul. Sinasabi niya, Abilino versus Cuenco. Ay nako, 1949 pa po yung kasong yun. Inilabog na. Yun, ay inilibing na.
ano po, nilibing na ng 1987 Constitution Yun. at sinasabing by majority of all its members. Ibig sabihin kung 24, dapat 13 ang mag-i-elect. Mga mahal ko kababayan, sana nagkakaintindihan na po tayo. Attorney Green, total nandiyan ka na, abogado, para ma-educate po kami lahat dito na hindi masyadong marunong sa batas. Paano kung hindi pa magdesisyon ang Korte Suprema at igigigit nila 12 kami, 10 kayo, kami ang masusunod? There is a usurpation of authority. Because hindi mo pwedeng baguhin yung provision ng konstitusyon. Maliwanag na maliwanag eh. Ano po? Una-una sinasabi nila, Apellido versus Cuenco. Eh kasi yung, alam kasi, nung matandang taga-Wambul University, ano po, 1949. Actually, yun nga lolo nyo na parusahan ng Supreme Court eh. Ano po? Anyway, yun po, batas na yun, ano po, decision ng Supreme Court, yun po ay wala ng effect ngayon. Sapagkat ang Constitution po ay nagsabi na, majority by all its members. So kung 24, 13, ano po, at sinabi pa rin po, 4 ang pwedeng i-elect. Senate President, Senate President pro tempore, Sergeant at Arms, at saka Secretary of the Senate. Hindi na po ako magpapakahaba. Maraming salamat po sa inyo. At ipagpatuloy natin ang ating pakikipaglaban para sa tunay na demokrasya ng ating bansa. Maraming salamat, Attorney Garin, sa inyong kapananaw. Vince, mayroon pong announcement si Councilor Tatay Rani Lolo. Tatay Rani? Yes, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po ang hearing natin po ngayon sa Blue Ribbon. Alam nyo ho, lumalakas din ang loob ng mga senador natin pag nakikita po na nandito po tayong lahat ngayon. Yes! At yung binanggit po ni Atty. Kanina, tama po yun sa legal. Alam din naman po nila yan eh. Alam nila. Kaya lang, ginagawa, ini-illegal nila tayo dahil sindikato ang gobyernong ito. Tama! Sindikato! Sabi nga ho ng magkapatid na tulpo, bend the law. Bend the law. Nahawa na ho yung ibang senador na nasuhulan ng administrasyong ito, kaya lahat ginagawa. Ngayon, nakakalungkot lang, ninanakawan na tayo, ginagago pa nila tayo. Sobra na. Ang kinatatakutan lang nila ngayon, at alam ko nanonood sila ngayon, yung membro ng Bendalo Senators, eto ang dahil sa inyo, nagising na ang taong bayan at papunta na dito. Dahil sa paglalapastangan ninyo sa karapatan naming taong bayan, nagising na kami ngayon, hindi na kami papayag na lalaruin at gagaguhin pa ninyo kami. Katatanggap ko lang po ng mga tawag, marami hong papunta na po dito ngayon. Naalarma na ho sila, kaya may ginagawa na namang paraan para wag makarating dito ang taong bayan. Pero ang taong bayan, sobra na, tama na, at lumaban na. Sobra na, tama na, lumaban na. Yun. At ito po ngayon, nagpapanik na po ang sindikatong administrasyon pong ito. Tama, nagpapanik. Kukunti pa po, paparami pa lang tayo ng parami,
nagsisisihan na ho ang mga Bendalo senators. Kaya po, mamaya, pag nandito na po yung lead natin, ilalive po natin kung ano ang nangyayari sa loob ng hearing ng Blue Ribbon para magkaroon ng hustisya ang bawat isa na nandito ngayon. Tama. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang ating bansa! Maraming salamat sa inyo!